So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-drawing ng katawan ng tao. At yun nga, kailanganin natin ng bond paper. And meron na ako dito mismo. At saka lapis, ito yung gagamitin natin. Syempre, just in case. Tapos, yeah, simulan natin. Ilabas ko muna yung mga gamit natin. Tignan natin kung ano mangyari sunod. So ang una nga natin gagawin ay handa ang ating mga gamit na gagamitin para naka-prepared na. At yun nga, pwede na tayo magsimula. Una sa lahat dito, ang gawin natin ay step 1. Kung paano gumawa ng bilog para sa ulo. At ayan na nga. Pagkatapos natin gumawa ng bilog para sa ulo, lalagyan na naman natin to ng cross para sa step 2. Sa gitna natin ilalagay, pataas at pababa. Ang dalawang ito ay para sa mata, para magkapantay yung dalawa, para maayos siya tingnan. Sa step 3 naman, lalagyan natin ng triangle sa ibaba. Ito ay magsisilbing bilang jaw, para sa bunganga mamaya. Make sure na pantay silang dalawa para maayos siya tignan pagkatapos. Pagkatapos nga nito, gagawa na tayo ng leeg. At pagkatapos nga nun, ay gagawa na naman natin siya ng shoulder. Magkabilaan sila. At pang-anim, gagawa natin siya ng mga bilog sa bawat parte ng kanyang braso. Upang sa ganon ay magkapantay-pantay ang pagkagawa mo ng kamay. At maganda siyang tignan pagkatapos. And sa number 7, sa katawan niya ay gagawa tayo ng cross na parang ganyan. Tapos lalagyan natin siya na parang shape na square para maganda siya tignan. At sa pang-8, magsisilbi ang dalawang bilog na ito para sa hips niya, para sexy siya tignan kapag nagawa na natin damit. Sa pang-9, itutuloy natin ang kanyang mga katawan at dodoblehin natin ang kanyang parte, ibang parte sa katawan para maganda siyang tignan. At sa pang-10, ilalagay natin ang kanyang kamay sa kanyang bulsa para siya magandang tignan pagkatapos. At lalagyan mo na naman ng pangatlong guhit para sa mata para magkapantay ito at mamaya-maya din ay pantay din na pagkakalagay ng mga tenga niya. Buburahin na natin ang mga bilog na nasa drawing natin kanina, yung mga guhit, para malinis na siyang tignan. At pagkatapos nga nun, itutuloy na natin ang kanyang dalawang tenga. At magkapantay ito ang dahil sa linya na ito. At sunod, ang ilong. Sa gitna natin ito ilalagay, nakapantay mismo sa kanya pinaka sentro na cross. Pagkatapos nun, ay lalagyan na natin siya ng buhok. At ibubura na natin lahat ng guhit na nagawa natin kanina dahil sa gayon ay maging maganda siya. Dahil pantay naman ang lahat na. At pagkatapos, lalagyan na natin siya ng kanyang damit dahil nakahubad siya kanina. So, ganyan yung pagkakagawa natin ng kanyang damit. Kahit t-shirt na lang ganyan, okay na yan. Basta mahalaga may masusuot siya. Kaya pagkatapos, itutuloy na natin ang kanyang mata para maganda tignan. At ilalagay din natin ang kanyang bunganga para sa kanyang muka. So, kailangan natin to i-highlight yung kanyang linya, yung outlining para maganda siya tignan mamaya pag may shadow na. So, ganyan. At matapos nga natin ng inting proseso ay meron na tayong shadow. So, di ko na pinakita para mas madali kasi napakatagal paglagay niyan. So, ayan, kinakalat-kalat ko na siya at papagandahin na lang. Sabay kukulayan ko na rin ang kanyang buhok. Ayan siya pagkatapos. Sa step 19 to 20, ay tapos na ang ating ginawang drawing.
So yan siya, yung pinaka mismo. Actually may gaganda pa yan kaso may nahabol tayong oras kaya ganun. Pero kahit pa paano natapos natin ang ganito. Kung natuto kayo, mabuti. Kung hindi, okay lang din naman. Sana nag-enjoy kayo sa ating video na ito at step by step ng drawing. Thank you.